Ang programang ito ay may mga temang hindi angkop para sa mga trolls, haters at bashers. Patnuway ng may utak, kailangan. Kung hindi niya dinisiplina yung mga yan, baka adik-adik na lang yan sa kanto, hindi ba? Sa Leberisa. Snatcher sa Metaf. You raised an Olympic gold medalist. You did a good job as a mother. Embrace your victory, Mrs. Yulo. Ipagmalaki mo na nagbunga ang lahat ng hirap ninyong mag-ina. Tell Kaloy, you can do whatever you want. You can go wherever you want to go. Be with whoever you want to be. But, you can never erase the fact that I raised you. And I raised you well. At syempre po, hindi rin po makikilala ni Kaloy si Chloe kung hindi dahil sa inyong pagpupursige na mag-gymnastics si Kaloy. Dahil nasa Australia si Chloe, di ba? Saan nahanapin ni Chloe ang email ni Kaloy o contact ni Kaloy kung nasa Jollibee si Kaloy nagtatrabaho bilang service crew, di ba? O kung nakatambay sa Leberisa. Puro pera ang nasa isip ng mga haters ninyo, pero ako po, from one parent to another, I would like to give you your flowers. I would like to congratulate you for a job well done. Okay, so let's go to the exciting part. Ayoko sana humaba ng gusto, pero ang sarap ng discussion pagdating sa pamilyang Pilipino. We compare it to other culture, ibang-iba. But now, it's time to give Mrs. Yulo her flowers. Whether you like it or not, walang dalawang gold medals ang Pilipinas from Paris kung walang Mrs. Yulo. That is a fact, di ba? Abogado ang kaharap ninyo. That is a fact. Tanggapin ninyo, kung wala si Mrs. Yulo, wala si Kaloy. Alam nyo, ang maganda sa pagiging tao, pwede kang magpaka-tao. You can choose how you would react in every situation. No? Pag na-confront ka, may nabasa ka. Will it be bitterness or gratitude? Will it be hate or love? Always choose to be kind. That's how you become human. Be kind to Mrs. Yulo. Give this woman her flowers. Eventually, she's going to learn to accept na wala na si Kaloy. And he may never come back, right? Posible yun. That's a possibility. Parang namatayan ka na rin, di ba? Mahirap tanggapin pag namatay na yung mahal mo, pero wala ka namang choice kundi maging strong, kundi tanggapin yung sitwasyon. Now, yung accusation na mukhang pera si Mrs. Yulo, sagutin natin ang tanong. Mukha ba talagang pera si Angelica Yulo? Kagaya ng sinasabi nyo ng mga haters ni Mrs. Angelica. Abogado ang kausap ninyo. So we should always start with facts. Nakakalungkot naman kung abogado ako tapos puro kasinungalingan yung pag-uusapan natin dito. What do we know about their family, about the Yulos? Number one, hindi sila mayaman. Nasa taga-Leberisa sila. Hanggang ngayon, nandun pa din. So, that's number one. That's a fact. Hindi sila mayaman. Number two, pinasok nila sa gymnastics ang mga anak. Those are two incontestable facts. Alam natin na mahirap sila at alam natin na pinag-gymnastics yung mga anak nila. Sa Pilipinas, lalo na kung mahirap ka, hindi priority ang paglalaro ng sports. Tama? Mahal eh. Di ba? Playing sports in the Philippines is often a luxury. Yung sports sa atin, status symbol eh. Tennis, mayaman ka. Golf, mas mayaman ka. Di ba? Equestrian, super yaman ka. Sa US, yung equestrian ang laro. Nasa public school lang nag-aaral.
Oh, kaklase ng anak ko. Public school. Kung yung isa Pilipinas, ang nag-equestrian, malamang nasa international school. Mahirap ka, tapos mukha kang pera, kagaya ng sinasabi nyo, mahirap na mukhang pera si Mrs. Yulo, pero nasa isip mo, paglaruin ng sport ang anak mo. And of all sports, gymnastic pa. Let's be honest. Walang pera sa gymnastics. Walang pera dyan. Same with weightlifting. Oo. Nakikita nyo lang kasi ngayon si Heidi Lynn Diaz at si Kaloy. Daming pera. Kaya akala nyo, kung gusto mo ng madaming pera, ipasok mo sa gymnastics o weightlifting yung anak mo. Dalawa lang yan. So napakaraming nag-gymnastics at nagwe-weightlifting. Tanungin nyo pa ang mga parents ng 3 female Phil-Am gymnast natin. Sino yan sila? Finnegan, Malabayo, Ruvivar, or something? Tanungin nyo magkano ng gastos ng mga magulang nila sa pag-train nila mula nung bata sila. At magkano na rin ang kinita nila kung meron man, bukod dun sa 1 million pesos na binigay ng Malacanang sa kanila. I should know. I invest on my kids to play sports. Yung panganay, she plays fencing. Yung bunso, ice hockey. Magastos. Time consuming. Tsaka imbis na nag-aaral yung anak mo, nagpapahinga o tumutulong sa bahay, ayun, naglalaro. Nasa ice skating rink. O nasa gym. Kung mahirap at mukhang pera ang isang magulang sa Pilipinas, ginhawa ang nasa isip niyan, yung mga mukhang pera. Paano giginhawa yung buhay niya? Kaya ipupush niya yung mga anak niya na mag-aral at wag puro laro. Kung mukhang pera si Mrs. Yulo, sa umpisa pa lang sasabihin niya kay Kaloy, hindi tayo yayaman dyan sa tumbling-tumbling mo. Diba? Imbis na tumambling-tumbling ka dyan, tumulong ka na lang sa pagbebenta ko ng langgunisa. Kumita ka pa. O kaya, tumulong ka dito sa gawaing bahay, hindi yung puro kalaro. Para naman, makatanggap pa ako ng extra labada. Alam nyo kung mukhang pera si Mrs. Yulo, hindi ipasok sa gymnastics ang mga anak, ang una niyang maiisip. Pangmayaman yan gymnastics. For so many years, si Bea Lucero Luillier ang poster child ng Philippine Gymnastics. Pang-sosyal yan. Diba? Napaka-sosyal ni Bea Lucero Luillier. Tapos, isa kang hampas lupa na taga-Liberisa. Pero ang vision mo sa anak mo, ang gusto mo sa anak mo, maging Olympic gold medalist of all sports, gymnastics. Alam po ninyo, diba? Mga Pilipino naman kayo Nanonood naman kayo ng mga pelikula. Yung pelikula is a reflection of our everyday experience as Filipinos. Ganito ang masamang ina na mukhang pera sa Pilipinas. May anak na babae, si Eliza. Eliza ba yun? O Eliza. Sabihin nila, Eliza anak. Dito ka na lang sa bahay. Maglinis. Huwag ka na mag-aral. Gastos pa yan. Mag-asawa ka na lang ng hapon. Paglaki mo, para mabigyan mo kami ng lapad. Dahil, Japan lang ang malakas. O kaya, Kaloy, magsiman ka na lang, di ba? Mura na, mabilis pa, para mapag-aral mo din ang mga kapatid mo. Ganyan yung mga mukhang pera na nanay. Ang advice ko sa mga trolls ni Mrs. Yulo, try to see the good in people. Subukan ninyo. It's refreshing. Magaan sa pakiramdam. Hindi yung hahanapan nyo palagi ng masamang sasabihin tapos ikakalat ninyo.
Kung mukhang pera ang nanay ni Kaloy, siguro pinasok na lang nila agad yung mga magkakapatid sa pabrika para makatulong na sa gastusin sa bahay. Ganyan yung mga magulang na walang pangarap sa anak. Pera lang, ginhawa lang nila. Diba? Dahil ang nanay na mukhang pera, tulad na binibintang ninyo sa kanya, kay Mrs. Yulo, pansariling ginhawa ang laging iniisip. 4 kayo, magtrabaho na kayo. Di uupo-upo na lang sa bahay. You have to admire the vision, of Mrs. Angelica Yulo. Para sa isang mahirap na hindi mataas ang pinag-aralan, bibilib ka sa vision niya for Kaloy and his siblings. Ang mga mahihirap na pamilya sa Pilipinas, hindi na nila maiisip ang sports. You know why? Because a lot of families in the Philippines na nasa kahirapan, they are busy fighting for their survival. Kayo, naisip nyo ba ipasok ang anak ninyo sa gymnastics? Noong panahon na alam nyong walang kapag-asa ang Pilipinas na manalo sa kahit anong sports, lalong-lalo na sa gymnastics. Ngayon nyo lang naiisip na pagbuhatin ng bakal yung mga anak ninyo kasi ang daming natanggap na pera ni Heidelin Diaz. Ngayon nyo lang naiisip na pagtamplingin yung mga anak ninyo. Kasi milyon-milyon na yung natanggap ni Kaloy noong nanalo siya sa Olympics. Diba? Ang typical na magulang, sasabihin, wag na yan gymnastics, anak. Nung hindi pa nananalo si Kaloy, diba? Mahal pa yan, di ba? Mapilayang ka pa dyan. Wala tayong pampadoktor. Ganyan, di ba? Sa atin, gastos pa yan. When no one believed any Filipino could win gold in gymnastics, nung walang naniniwala sa Filipino na kaya nilang makaginto sa Olympics, Mrs. Angelica believed na kaya ng Pinoy. In fact, yung Pinoy na yon ay kanyang anak. Give this woman her flowers. Kasi kung wala siyang tiwala sa anak niya, wala siyang tiwala kay Kaloy, salbahe siya, abay bakit mag-aaksaya ng pera, ng panahon, sa bagay na alam mong wala kang kahihinatnan, na wala kang mahihita, diba? Walang pag-asa. Wala nga kayong pera Habang ang lahat ng mga magulang sa Pilipinas ay busy sa pamimilit sa mga anak nila na mag-nursing ka anak, mag-PT ka anak, mag-seaman ka anak, para maahon tayo sa kahirapan, kumita ka ng dolyar. Si Mrs. Yulo, pinasok sa gymnastics ang mga anak. Bakit? Kasi may tiwala siya sa mga anak na kaya nila umabot sa Olympics. Kaya nila makakuha ng ginto para sa bayan. Alam nyo, nakikita kong problema sa inyong mga haters ni Mrs. Yulo. Ito yung mindset ninyo Puro pera yung nasa isip ninyo. Actually, kayo yung mukhang pera. Kaya tingin nyo sa lahat ng tao, tingin nyo kay Mrs. Yulo, mukhang pera din. When you criticize Mrs. Angelica Yulo, you are not revealing anything new about her. But you are revealing a lot about yourself. Kaya nyo pinangangalandakan na mukhang pera si Miss Angelica Yulo kasi kayo mismo nasisilaw sa mga milyones na nakuha ni Kaloy. Kaya iniisip nyo, naglalaway sigurado si Angelica Yulo sa milyones ni Kaloy. Katulad ko na troll. Diba? Sabi sa akin ng nanay ko noon, pag pinapagalitan ako kasi pinagbibintangan ko yung isa sa mga kapatid ko. Sabi niya, isip mo, gawa mo. Kaya ka nagbibintang. Diba? Same goes with those people accusing Chloe. Diba? Gold digger. Gold digger daw. Pera na naman.
Sa pera kasi kayo nakatingin. Oh. Alisin nyo yung mga maiinit yung mata sa pera para makita nyo ang mahalaga sa buhay. Oh. Ano yan? Pagmamahalan dalawang magkasintahan. Ha? Sama ng loob ng isang ina sa kanyang anak at hinanakit ng isang anak sa kanyang ina. Oh. Huwag nyo pag-initan yung pera ni Kaloy. And you will see that these people, Kaloy, Chloe, Angelica, yung daddy niya, Mark nga ba yung pangalan? Mark, at yung mga kapatid nila, what they need is not money. What they need is healing. Ha? They need to heal. Kailangan gumaling yung mga sugat nila. Mrs. Yulo, naglalaway ng pera. Naglalaway sa pera ni Kaloy. Ha? Chloe, gold digger. Kaloy, swapang sa pera. Mga mukha kasi kayong pera, kaya yun yung nakikita nyo. Kayong mga trolls at haters. Tama? Isip ninyo, gawa ninyo. Napansin ko. Very common sa social media, ha? Kapag may magkokomento na kailangan gumawa, sabi sa comment, Kaloy, kailangan mong gumawa ng paraan para magkaayos kayong lahat na involved, no? Anong hirit nyo, mga haters ni Mrs. Yulo? Sasabihin nyo dun sa nagkomento, ano ba ang bag mo? Nakapagbigay ka na ba ng karangalan para sa Pilipinas? At kung pagsabihan mo si Kaloy, ganyan-ganyan na lang? Anong fallacy yan? Ad hominem, di ba? Pinersonal mo yung taong nag-comment. Tinira mo yung tao, hindi yung argumento niya. But, you know, kung ganyan ang sagot nyo, pabalang-balang, pwede rin kayong balikan ng sagot ninyo. Di ba? Pwede ka rin tanungin, ikaw, ilang anak mo ang napalaki mo ng maayos? Ilan sa mga anak mo napalaki mo na maging Olympic gold medalist? I'll wait. 1, 2, 3, 0. O kung hindi ikaw, yung nanay mo, bakit hindi ka napalaking gold medalist? Tulad ng nagawa ni Mrs. Yulo. Bakit pinalaki ka na lang niya na internet troll? Imbis na gold medalist. Habang pinupush ni Mrs. Yulo ang mga anak niya na mag-ensayo para makapag-uwi ng medalya para sa Pilipinas, ano ang pinapagawa mo sa anak mo? Diba? Hinahayaan mong humilata maghapon. Awang-awa ka, napagod. Mag-video games, mag-dub smash. May dub smash pa ba ngayon? TikTok na. Maglakwatsa sa mall, di ba? Konting hirap lang ng anak mo, awang-awa ka na. Ini-spoiled mo. Proud ka pa na hindi marunong ng gawaing bahay. Kasi para masabihan na, ay, ang sosyal naman ng anak mo. Yes. Mrs. Yulo knowingly let her children spend hours in training while we let our kids do what? Nood ng sine. We let our kids maglakwatsa after school. Hindi nyo madisiplina ng gusto. Paboba-bobati na lang o Starbucks kasama yung mga barkada. Alam niyo, kung magkakausap kami ni Mrs. Yulo, hopefully in the future, hindi ko itatanong sa kanya kung saan niya dinala yung pera ni Kaloy. Problema ninyo yun. I-solve niya yan. Ang itatanong ko sa kanya, paano niyo po na disiplina yung mga anak ninyo? Anong klaseng pagdidisiplina ang ginawa ninyo at naging mga gold medalist silang lahat? Di ba? Nanay kayo, tatay kayo. Alam nyo gaano kahirap magdisiplina ng anak? Lalo na sa panahon ngayon, di ba? Very important yung mental health ng mga bata. Pagalitan mo lang, kailangan na agad ng psychiatrist. Ha? Pagalitan mo, tatawag ng 911. I'll ask Mrs. Yulo, how did you raise mentally tough kids like Kaloy, Eldru ba yun? And Eliza. Paano ninyo nakayanan
na mag-iina na malayo sa isa't isa para makapag-training lang sa murang edad yung mga anak ninyo. I have so many parenting questions. At yun ang mga tatanungin ko. Hindi yung saan nyo dinala yung pera. Pakita nyo, bigyan nyo nga ako ng accounting. Resibo. Kasi pera nila yun eh. Kayo mga haters, init na init kayo dun sa pera. Kala nyo naman may investment kayo dun. Hindi nyo naiisip yan, mga haters kayo. Pera lang ang nasa isip nyo palagi. Nasa isip nyo yung ipon ni Kaloy na allegedly ginastos ni Mrs. Yulo. No? Binibintang nyo na naglalaway si Mrs. Yulo sa mga napanalunan ni Kaloy. Baka kayo yung mukhang pera. Puro pera yung comment niya. Sino ang mas may ambag sa bayan? Ikaw o si Mrs. Yulo? Mahirap sila Mrs. Angelica Yulo, pero imbes na maging mga tambay at adik ang mga anak, mga gymnast sila, di ba? Paano nagawa ni Nanay Angelica yon? Sabi ko nga, hindi magiging gymnast yan, hindi magiging champion yan, no? Kung hindi dahil kay Mrs. Yulo, yung pagdidisiplina niya, ha? Kung hindi niya dinisiplina yung mga yan, baka adik-adik na lang yan sa kanto, hindi ba? Sa Liberisa. Snatcher sa Metaf. Malapit lang yan, di ba? Liberisa, Taf. Alam ko dati meron kaming kamag-anak dyan eh. Liberisa eh. Nung bata kami. Pumupunta kami dyan para mamasko. Malapit sa Vito Cruz. Tama? Kung di ako nagkakamali. Now, we further discuss yung favorite topic niyong mga haters, trolls, at basher. Pera! Kung may nakikinig po na malapit kay Mrs. Yulo, hopefully ma-share nyo ito sa kanya dahil ito yung message para sa kanya. Message of encouragement. Ha? Ang pera po na uubos, nananakaw, nasusunog. Mrs. Yulo, kung kayo po'y nakikinig, you have something that no one can take away from you. You have something priceless, something more valuable than money. Dalawang bagay po. Number 1, yung pamilya ninyo. Number 2, yung pride ninyo. You raised an Olympic gold medalist. You did a good job as a mother. Not a lot of Filipinos can brag about that. In fact, out of 120 million Filipinos, 4 lang na Pilipino ang pwedeng magsabi na nakapagbigay sila ng gold medalist na anak sa sambayan ng Pilipino. Sino-sino yung mga yan? Kayo, mister ninyo, at ang mag-asawang Diaz na magulang ni Heidelin. Hindi po ba ang goal ng lahat ng magulang ay makapagpalaki ng maayos na mga anak? And you have done that despite your station in life, your situation in life na kapos sa pera. Napalaki niyo po, Mrs. Yulo, ng maayos si Kaloy. You raised an Olympic gold medalist at mukha namang mabait si Kaloy. Mukha, dahil hindi ko naman siya kilala ng lubos and I don't want to pass judgment on any of them. I don't want to speculate. Embrace your victory, Mrs. Yulo. Ipagmalaki mo na nagbunga ang lahat ng hirap ninyong mag-ina. Tell Kaloy, you can do whatever you want. You can go wherever you want to go. Be with whoever you want to be. But you can never erase the fact that I raised you. And I raised you well. One proof, anak, na I did a good job as a parent. Humarap ka lang sa salamin at yung tao na nakikita mo sa salamin na nakatingin sa'yo, ako ang nagpalaki dyan. Masamang nanay? Yan naman ang goal ng mga magulang. Di ba? Makita mo lang na nasa mabuting kalagayan ang inyong mga anak. No, anong sasabihin? No, I'm ready to go, anak. I'm ready to leave this world. I can die peacefully kasi alam ko, iiwan kayo
ko kayo ng maayos. Mrs. Yulo, your son is in great situation because of you. Ang ganda ng kalagayan niya ngayon ng anak ninyo. Enjoy that victory. Wear it with pride wherever you go. Because no one, not even Kaloy's coaches, not even Cynthia Carrion, not even Chloe, can take that away from you. Not one of them can say, I carried Kaloy in my womb for 9 months and I raised Kaloy to become not just a gymnast but as an Olympic champion. Si Chloe po ngayon, tanggapin nyo na po, Mrs. Yulo, she is the future. Kaya excited si Kaloy. She can have all Kaloy's money. Don't feel bad po. Sabi ko nga, pera lang yan, nasusunog, na nananakaw. Your haters can claim Chloe was responsible for Kaloy's gold. Pero Chloe can never ever claim that Kaloy is a gymnast because of her. Chloe can never claim she was there from the very beginning. She can never claim she was the one who gave Kaloy the chance to become not just a gymnast but to become the greatest Filipino Olympian. Kayo po ang nagbigay ng tsansa kay Kaloy para maging Olympic champion. At bilang isang magulang, sobra na pong karangalan yan. Di ba? Karangalang walang katumbas na salapi. Masama bang pamilya ang Yulo family? Yung mga supporters ni Chloe, sinasabi, mas mabuti pa ang pagtrato ng pamilya ni Chloe kay Kaloy. Diba? Kino-compare kayo doon sa pamilya ni Chloe, pamilya San Jose, para mapakita nila na masamang magulang si Mr. and Mrs. Yulo. Pero, remember po, you and your husband were the ones who raised an Olympic champion. The San Jose in Australia raised a vlogger. Nothing against vlogger kasi vlogging itong ginagawa ko nga eh. But we all know, mas mahirap magpalaki ng Olympian kaysa sa vlogger. So, besides, bilang magulang, no, I'm speaking from experience. If you've been a parent, expect na mas mabait talaga ang trato ng ibang tao, ng ibang pamilya sa mga anak mo. You know why? Wala silang responsibilidad sa anak mo. Lumaking adik yan, mabuntis yan. Ano naman sa kanila, di ba? They'll feel bad, pero that's it. Pero ikaw, no? Ang responsibilidad mo sa anak mo, napakalaki, di ba? Responsibilidad mo yung safety nila, yung lumaki sila ng may values, yung lumaki sila ng maayos, makapagtapos. Natural, didisiplinahin mo. Natural, magiging stricto ka. Magiging mahigpit ka. It is very unfair to compare how the San Jose treated Kaloy to how Mrs. Yulo treated him. Kahit ako mabait ako sa mga kaibigan ng anak ko. Mas mabait ako. No? Ikwento ng anak ko, ay, hindi nag-aaral itong kaibigan ko. Sabihin ko, well, okay. That's bad. That's sad. Pero pag anak ko ang hindi nag-aaral, galit ako. Paparosahan ko. Natural. Wala akong responsibility doon sa kaibigan niya. I don't have any responsibility. No? Kung anong lumaki siya, problema ng tatay niya yun. Sa anak ko, meron. Malaki ang responsibility ko. Dapat po, Mrs. Yulo, pag-pray niyo po na lalong mas maging successful si Kaloy kasi every success ng bata is a testament to your parenting skills. It validates all the hard work you did as a mother. Si Cynthia Carrion can appear in all of Kaloy's interviews. Okay. Kaloy may recognize her more as her mother. Okay. But she can never claim na Kaloy is a gymnastic champion because of her. Let everybody, ganyan pag nag-succeed yung tao, di ba? Pag nakaginto na, everybody's trying to take credit. Let everybody take credit for the success of Kaloy. But none of them, not one of them can claim they were there from day one. They were there when no one believed a boy named Kaloy, no, could do great things.
Wala po ni isa sa kanila ang makapagsasabi na nandun sila noon wala pang pumapansin kay Kaloy. Walang ni isa sa kanila makakapagsabi na nandun sila noong wala pang nagtitiwala kay Kaloy. Kayo ang naandoon. Kayo ang tumanggap lahat ng pagkatalo niya. Lahat ng pagbagsak niya. It is a fact na nagdatingan lang ang mga taong ito sa buhay ni Kaloy noong nagsimula na siyang manalo at makilala. Nung nakita na yung potential niya. Pero nung wala pa, wala lahat yan. Ang nagtitiwala lang, kayo. Magulang ni Kaloy. At syempre po, hindi rin po makikilala ni Kaloy si Chloe kung hindi dahil sa inyong pagpupursige na mag-gymnastic si Kaloy. Dahil nasa Australia si Chloe, di ba? Saan nahanapin ni Chloe ang email ni Kaloy o contact ni Kaloy kung nasa Jollibee si Kaloy nagtatrabaho bilang service crew, di ba? O kung nakatambay sa Liberisa, adik-adik. Kaloy caught the eye of Chloe because he was beginning to become more and more popular na hanggang Australia nakikilala na siya. Hindi ba? So, Mrs. Yulo, mag-rest na po kayo. Magpahinga po ng konti. May dalawa pa kayong anak na umaasa sa inyo. Puro pera ang nasa isip ng mga haters ninyo. Pero ako po, from one parent to another, I would like to give you your flowers. I would like to congratulate you for a job well done. Pangarap ko din po yan, makapag-produce ng Olympian. Hindi madaling magpalaki ng anak na hindi lamang mabuting tao, kundi Olympic champion pa. Kahit anong dikit ni Cynthia Carrion kay Kaloy, kahit pasalamatan ni Kaloy, lahat ng tao maliban sa inyo, find comfort po in the knowledge that you were the one who raised Kaloy. Your relationship may be strained right now, but the bond that you form with your son will last forever. And whenever Kaloy looks at the mirror, he cannot deny it. He is Angelica's son. You have done your part. Maraming salamat po, Mrs. Angelica Yulo, for raising a Filipino Olympic champion. Wala na tayong oras. Next episode na lang, pagtatanggol naman natin si Chloe at si Kaloy sa kanilang mga trolls, haters, and bashers. Kung may natutunan, kung napagana namin ang inyong utak kahit kaunti, kung mas nakilala ninyo ang inyong sarili bilang Filipino, ay, oo nga no, ibang klase talaga ang pamilyang Pilipino. It is not perfect, we are not perfect, but it is something we should all be proud of. You know the drill. Like, subscribe, share. Para sa susunod na pagtawag ko, kayo ang una makakarinig ng Tara Kape. Grabe. Ang haba nun. 7 minutes. Sarap pag-isapan pag pamilya.